Mga hayop na sobrang rare na kahit sa buong buhay mo, posibleng hindi mo sila makita. Kahit isang beses lang. Pero, nasa Pilipinas? Hindi dahil wala sila, kundi dahil unti-unti na silang nawawala. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang rarest animals na makikita lamang sa Pilipinas. Mga nilalang na parang galing sa ibang mundo, pero nasa likod lang ng ating mga bundok, gubat at karagatan. Tara, alamin natin yung mga nakaka-proud moments na nandito lang pala sa Pilipinas ang hayop na to. Mr. D. Number 10. Luzon Bleeding Heart, Gallicolumba luzonica. Ito isang kalapati na tila may matang pulang dugo sa dibdib, isang mapulang marka na siyang pinagmula ng kanilang pangalan. Endemiko ito sa Luzon at sa maliit na isla sa Hilaga. Madalas silang nagtatago sa makakapal na gubat at ang pares ay tapat sa isa't isa. Naglalagi sila sa mababang sanga, lupa para magpugad. Dahil sa pagkasira ng kagubatan at panghuhuli, unti-unti silang nababawasan at tinuring na near threatened. Kung makita mo ang isang bleeding heart na tila may dugo ang dibdib, alalahaning ito ay hiyas ng Luzon ha, hindi sugatan kundi simbolo ng mapusok na pag-ibig ng kalikasan. Number 9. Giant Golden Crowned Flying Fox, Acerodon jubatus. Ang pinakamalaking paniki sa mundo na umaabot ng 1.5 meters ang wingspan at may ginito ang korona sa ulo. Endemic ito sa Pilipinas at matatagpuan sa kagubatan ng Luzon at Mindanao. Bumubuo sila ng kolonya na maaaring lampas 150,000 na paniki at lumilipad ng hanggang 40 kilometers sa gabi para maghanap ng prutas. Sa kabila ng laki nila, ito'y mahiyain at gulay lang ang pagkain, mga prutas at nektar. Ngunit dahil sa pagkaubos ng tirahan at panghuhuli, sila'y nanganganib. Huwag maalarma kapag makita mo to dahil sila ay tagapagtanim ng puno. Ang kanilang pagpuksa ay pwede ring magpabagsak sa ating mga gubat. Number 8. Visayan Warty Pig, Sus sebifrons. Kritikal na nanganganib ang species na ito at naubos na sa 98% ng dating saklaw nila. Natitira na lang sa gubat ng Negros at Panay. Kilala sila sa mga buhok na mohawk at 3 kulugo sa mukha na gamit na panangga sa pakikipaglaban. Sosyal at madalas nakatira sa grupo. Kumakain sila ng ugat, prutas at maliliit na hayop. Dahil sa pagtotroso at pagsasaka, nawalan sila ng tirahan at hinahabol pa bilang karne. Isa itong paalala na kahit baboy ng kagubatan ay maaaring maging alamat sa hinaharap kung hindi natin poprotektahan. Number 7. Philippine Crocodile, Crocodylus mindorensis. Ang pinakamaliit na species ng crocodylus at tanging makikita sa tubig tabang ng bansa. Dati matatagpuan sa buong kapuluan pero ngayon ay nasa hilagang Luzon at timog kanlurang Mindanao na lang. Tinatayang 97 to 137 individuals na lang ang naiwan sa wild. Dahil sa illegal fishing at pag-convert ng mga ilog sa sakahan, lumiit ang kanilang tirahan. May batas na nagpaparusa sa pagpatay ng buhayang ito, pero kailangan pa rin ng ating pangangalaga. Sa kabila ng kanilang reputasyon, mahalaga silang tagapaglinis ng ilog, isang kapwa hayop na dapat igalang at hindi katakutan. Number 6. Palawan Peacock Peasant, Polyplectron napoleonis. Isang ibong may iridescent na balahibo na kumikislap na parang asul na balahibo ng paboreal. Makikita lamang ito sa makakapal at mahalumigmig na kagubatan ng Palawan. Tapat sila sa kapareha nila at ang lalaki ay gumagawa ng magandang courtship dance gamit ang makulay na balahibo para akitin ang babae.
Dahil sa kagandahan, napasama ang ibong ito sa Appendix 1 ng CITES at mahigpit na pinoprotektahan. Gayunpaman, banta sa kalikasan ang pagkaubos ng tirahan at illegal trading. Ang makita ang isang Palawan peacock pheasant sa wild ay parang makatagpo ng perlas sa kagubatan. Number 5. Visayan Spotted Deer, Rusa alfredi. Ito ang pinakamaliit at isa sa pinakakonting deer species sa buong mundo. Dati laganap sa Panay, Negros, Cebu, Guimaras, Leyte, Masbate at Samar. Ngunit ngayon ay natitira na lamang sa 3 hanggang 4 na patch ng gubat sa Panay at Negros. Isang survey noong 1991 ang nagpakitang mahigit 95% ng kanilang saklaw ay nawala na dahil sa pagtroso at pagsasaka. Ang populasyon ay tinatayang nasa 700 mature individuals na lang at ilang grupo lamang ang na-document sa North Negros Natural Park. Sa gabi, sila'y aktibo at ang kanilang putit kayumangging mga tuldok ay nananatili sa balhibo habang buhay. Bawat pagtanaw sa kanila ay parang pagbabalik sa panahon na sadyang maalaga pa ang ating kagubatan. Number 4. Palawan Forest Turtle, Siebenrocchiella latensis. Kilala rin bilang Philippine Pond Turtle o Leyte Pond Turtle. Kahit hindi ito matatagpuan sa Leyte ha. Ang species na ito ay may kakaibang ginkgo hugis na kaliskis sa likod at puting linya sa ulo na parang bowtie. Mahigit 8 years na naging misteryo ang tunay nitong saklaw. Pinaniniwala ang nasa Leyte pero natuklasan lamang sa Palawan noong huling bahagi ng 1980s at tuluyang na-rediscover sa wild noong 2004. Nakatira ito sa mga ilog at lowland peat swamp forest at isa sa pinakamalalaking freshwater turtle sa bansa. Sa kasamaang palad, nakatawag ng atensyon ang rediscovery kaya sumiklab ang illegal pet trade. Mahigit 3,907 sa 4,124 na nakumpiskang pagong noong 2015 ay kabilang sa populasyon ng species. Kung magpapatuloy ang pagkolekta at pagsira sa gubat, maaari itong maglaho ng tunay na tunay. Kaya ang pag-iingat sa Palawan Forest Turtle ay pagsagip sa isang alamat ng ating katubigan. Number 3. Philippine Tarsier, Carlito siricta. Ang bulilit na primate na may mata na mas malaki pa sa kanilang utak at kayang ikuti ng ulo ng halos 180 degrees. Sila'y nakatira sa mga puno sa Bohol, Leyte, Samar at Mindanao at may kakayahang tumalon ng mahigit 5 meters mula sa sanga-sanga. Sa sobrang sensitibo nila, mabilis silang ma-stress at kilalang nakakapinsala o nagpapakamatay kapag nabihag o ginagambala. Monogamo sila at kumakain ng insekto, isang mini predator ng gubat. Tinatayang mas mababa pa sa 2,500 ang bilang nito sa kabuuan at may 700 na lamang sa Bohol. Huwag natin gawing alaga guys, hayaan natin silang maging bantay sa gabi sa ating kagubatan. Number 2. Tamaraw, Bubalus mindorensis, ang kaisa-isa at natatanging bovine ng Pilipinas. Dati laganap sa buong Mindoro ngunit ngayon ay nasa liblib na kapatagang damuhan na lamang dahil sa pagtutroso, sakit at pangangaso. Ang kanilang sungay ay nakahugis V at ang katawan ay mabigat at mabalbon. Dating diurnal ngunit naging nocturnal upang iwasan ng mga tao. Ang populasyon ay tinatayang nasa 200 to 300 na lang. Hay, critically endangered na sila. Ang bawat tama raw ay nakikita sa bundok ay simbolo ng tatag ng Mindoro kaya ipaglaban natin ang kanilang tirahan. Number 1. Philippine Eagle, Pithecofaga jefferyi, ang pambansang ibon ng Pilipinas at isa sa pinakamalaking agila sa mundo sa haba at sa lawak ng pakpak. Meron itong mahaba at shaggy na mane na parang leon kaya tinatawag din itong haribon or haribon ng kagubatan.
Munugan mo sila at isang pares lamang ang nangangalaga ng isang supling tuwing 2 taon. Matatagpuan sila sa mga kagubatan ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Subalit, dahil sa pagkawasak ng kagubatan at illegal na pamamaril, natitira na lamang ay 250 to 600 individuals. Ang pagpatay sa kanila ay labag sa batas at maaaring makulong. Pero patuloy pa rin silang nawawala dahil sa pagkawalan ng tirahan. Isang sulep sa Haribon ang paalala na ang ating mga gubat ay tahanan ng mga hari. Huwag nating hayaan ang hari na maging alamat na lamang. Sa dami ng kahangahangang hayop sa Pilipinas, nakakalungkot isipin na karamihan sa kanila ay nasa bingit na ng pagkawala. Tandaan, sila ay nag-iisa lang sa mundo, kaya pangalagaan naman natin. Hindi dahil mahina sila kundi dahil unti-unti nating kinukuha ang mundong dapat ay sa kanila rin. Ang totoo, hindi lang ito listahan ng rare animals, ito'y listahan ng mga nilalang na umaasa sa atin para mabuhay din. Dahil kapag tuluyan na silang nawala, hindi lang sila ang mawawala. May parte ng Pilipinas ang mawawala kasama nila. Kayo guys, meron ba kayong nakita sa mga listahan na to? Ay, ako meron. At yun ang Philippine Eagle at mga tarsiers. Kayo, ano na sa listahan na nakita nyo? Comment nyo naman at i-share. At kung nagustuhan yung ating story, please comment. Haribon. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Oh, yeah. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!